Ang title po ng ating pag-aaral, ang mensahe na napili kong ilagay, busog na bulsa. Busog na bulsa. Pero gutom na kaluluwa. Nagsasalita ho yan, mga kapatid. Ang ibig sabihin yan si Jesus ba o mga kayamanan? Meron isang Facebook subscriber na nag-post sa kanyang page and sabi, kalabasa. Alam niyo yung kalabasa, yung gulay. Hindi naman niya lang totoong nakakapagpaliwanag ng mata ng maluwabo mata Kalabasa, hindi yan totoong nakapagbibigay ng linaw sa mga may malalabong mata. Ang sabi niya, ang totoong nakapagpapalinaw ng mata ng tao, pera. Pera, pagka daw, yan daw may malalabong mata, pag pera tinitigan, lumilinaw Di ba? Ewan ko sa inyo. Pero ako, siguro mahirap na luminaw ang mata ko. Wala akong pera Now, mga kapatid, tingin po kayo sa akin sandali. Huwag nyo nga alasin ang pagkakatitig nyo sa akin. Gagamit po tayo ng isang props. Props lang po ito. Hindi po ito parang hindi po tayo parang nasa rapol, gagawin kong prize po. Kung maliwanag ninyong nakikita, Kuya Nonoy, ano tingin mo? Papel. Papel. Tama. Totoo po. Totoo mga kapatid. Kapirasong papel. Ito Ano ang nakasulat? In God we trust. Very good. In God we trust. Gawin natin personal ang pagbasa, mga kapatid. Basahin natin na, sa Diyos lang ako nagtitiwala ng lubusan. Mahaba itong ating pag-aaral, mga kapatid. Ang sabi po kasi ng Biblia, huwag nating ilagak ang ating pagtitiwala ng ating mga puso sa mga kayamanang panglupa. Ang tawag po kasi ng Biblia dito sa mga kayamanan na ito kayamanang panlupa, worldly, earthly treasure. Huwag daw tayong magpakahirap na mag-ipon ng mag-ipon kasi itong mga kayamanang ito, mga kapatid, hanggang lupa lang ito, hanggang dito lang sa lupa ito. Ibig sabihin, hindi po natin ito maipapalit o madadala sa langit kahit na isang sentimo. Kasi ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ng Panginoong Jesus, itong mga kayamanan na ito, nawawala ito. Itong mga kayamanan na ito, kinakalawang ito. Ay wala hong kalawangin sa langit. Itong kayamanan ito, inaalay ito. Natutupok, nasusunog. Yung pong natutupok, nasusunog, pang-impyerno lang po yun. Itong kayamanang ito, pwedeng nakawin ng mga magnanakaw. Wala hong magnanakaw sa langit. Pwedeng nakawin na ito magnanakaw. Itago ko na nga. Baka sorry. Ang pag-ipunan daw natin, mga kapatid, ay mga kayamanang panlangit. Opo, tama si Kuya Nonoy, kapirasong papel lang siya, di ba? Pero wag kayo mga kapatid, kaya nitong paikutin ang buong buhay mo. Get ninyo? Kaya nitong paikutin ang buong pagkatao mo. Kaya nitong idireksyon, ang takbo ng direksyon ng buhay mo. Paano? Pag inibig mo siya, pag itinangi mo siya sa iyong puso, pag naging passion mo na siya. Tago ko ulit. Ang danger, kaya nitong akupahin yung eksklusibong lugar para ng ating mga puso na dapat ay para kay Jesus lang. Sa ating pong mga puso, mga kapatid, ay mayroong isang eksklusibong lugar na dapat para kay Jesus lang na hindi dapat palitan ng kahit na sino man. Isip-isip, mga kapatid. Meron ba tayong sa atin pong mga puso, mga kapatid,
Eh meron ba tayong eksklusibong lugar, natatanging lugar na para kay Jesus lang? Amen to that? Amen. Ang reminder po sa atin ng lesson at ng kanyang mga salita, 1 John 5:21, slide please. Ang sabi po ng Panginoon, keep away from anything that will take God's place in your heart. Iwasan daw po natin, mga kapatid, na magkaroon tayo sa ating buhay na maaaring umagaw, pumalit sa isang lugar sa ating puso na dapat ay para kay Jesus lang. Puporma mo lang. Sa recent survey po sa Amerika, 64% daw ng maraming mga home quarrel, mga pag-aaway sa loob ng tahanan. Hindi lang po sa Amerika, kundi maging dito po sa atin at maraming parte ng buong mundo. At 54% po nito ng pagbabangayan ay nauwi sa hiwalayan. Ang dahilan, ang pangit na dahilan, pera, pera, at pera. Oh my! Yes, dahil sa pera, mga kapatid, nasisira, nawawasak ang pamilya. Ang pamilya, reminder mga kapatid, ang Diyos po ang nag-constitute, ang Diyos po ang siyang nagtatag through marriage, ang Diyos po ang siyang nag-establish ng family. Kaya ang family, mga kapatid, ay napakahalaga po niyan sa Diyos. Napakahalaga po niyan sa Diyos. Isishare ko po sa inyo ang sarilikhang kwento. Sarilikha, ang ibig sabihin ay sarili kong likha, na alam ko na narinig nyo na rin ito. Meron daw po dalawang magkaibigan na naman, FBB o BFF. Hindi po ito kababaihan, kundi dalawang ibong maya. Nagkukwentuhan po sila. Pamilya na po tayo sa tinuro at sinabi ng Panginoong Jesus tungkol sa maliliit na nilikhang ito, sparrows. Now, kung pakikinggan naman daw po natin ang pagkukwentuhan nitong dalawang ibong mayang ito, ano naman kaya ang sinasabi ng mga mayang ito tungkol sa ating mga tao? Ako po ang maglalagay ng salita sa bibig ng mga maya. Habang nasa sanga yung dalawang ibong maya, napagtuunan nila ng pansin ang isang maliit na bata na may dalang school bag. Napansin nila na yung bata, hikbi ng hikbi, iyak yung bata. Ang sabi ng isa, bakit kaya? Siguro walang baon. Tignan mo nga, siguro nga walang baon. At sa hindi naman kalayuan, sa bandang likuran ng bata, mayroong dalawang tao, isang lalaki at isang babae, na tatay at nanay noong bata. Parehong nagkukukumpas sa galit. Nagkakamainitan ang pinag-aawayan, pera, pera, at pera. Sabi ng isang maya, tignan mo nga yung asal ng mga tao. Tao nga naman talaga, oo. Parang wala silang ama na nagmamahal sa kanila. Parang walang ama na nagtataguyod at nagpo-provide ng kanilang mga pangailangan. Parang walang Diyos na laging nakatunghay sa kanila at nag-iingat sa kanila lagi-lagi. Sabi ng isang maya, tayo nga maliliit na ibong maya lang, hindi pinababayaan ng Diyos. Sila pa kaya? Hindi ba nakakahiya sa Diyos yun? Hindi ba minsan, mga kapatid, ay inihambing tayo ng Panginoong Jesus sa maliliit na ibong maya? Ang sabi po ng Panginoong Jesus, look at the birds in the sky. Wariin ninyo ang mga ibon. Wariin ninyo ang maliliit na ibong yan. Ano ba ang halaga ng ibong maya? Ang sabi ng Panginoong Jesus. Hindi ba nabibili lang yan na 2.5 sa palengke? Noong araw po yun.
Pero sasabihin ko sa inyo ang isang katotohanan. Listen. Sasabihin ko sa inyo ang isang katotohanan na kahit isa sa mga yan ay walang pinabayaan ng Diyos na ginutom niya. Walang isa mang maya ang pinabayaan ng Diyos para magutom. Hindi nagtatrabaho, hindi nag-iipon, yet pinakakain sila ng Diyos sa langit. At isa man sa mga yan ay walang nahuhulog sa sanga na kanilang kinadadapuan na nalilingid sa paningin ng Diyos, na nalilingid sa kaalaman ng Diyos. Ang sabi po ng isang hymn, His eyes is on the sparrow. Ang mata ng Diyos ay nakatunghay maging doon sa maliliit na ibong maya. Nakatunghay doon sa mga maliliit na ibong maya. Not even one of them will fall to the ground apart from the will of your Father in heaven. Ang ibinigay na assurance po sa atin ng Panginoong Hesus, higit kayong mahalaga sa libu-libong maya, higit kayong mahalaga sa libu-libong maya, you are more important than 1,000 little birds. Kaya madiin po yung paalaala at prinsipyo ng kanyang mga salita. Iwasan ninyo ang malabis na pagdanasa sa pera dahil iyan ay magiging sanhi ng inyong pagkabalisa. Magiging warrior daw po tayo. Bago po ako mag-worry, hiramin ko yung tubig ni Ate Aileen. No? Sandali lang po ito, mga kapatid. Again. Salamat po. Bakit tayo magiging mabalisa? Warrior? Bakit? You are out of focus. Nasa maling mga bagay daw ang pinag-uukulan ng ating mga desire, ng ating mga nasain. Sabi po ng Diyos, prinsipyo ng kanyang mga salita, I know the deepest yearning of your heart. Opo, alam ng Diyos at nadidinig ng Diyos ang bawat pintig at bawat tibok ng ating mga puso. Yang nasa sa loob ng mga dibdib niyong yan, mga kapatid. Hapisin po natin ang ating mga dibdib. Yang nasa sa loob ng inyong mga dibdib yan, hindi po nalilingid, hindi po nalilihim sa Diyos yan. Bakit? I know because I designed you to desire me. Ang tao daw po, ang compromise na ng Diyos sa kanyang pagkakalalang. Nakadesign po tayo, mga kapatid, para maging design natin, maging nasain natin ng mga puso natin ng Diyos. At para wala na tayong ibang nanaisin pa sa buhay na ito nang hihigit pa sa pagnanasa natin kay Jesus. Para wala na daw po tayong nasain pa sa buhay na ito na hihigit pa sa pagnanasa na ang ating mga puso kay Jesus. At kapag ang Diyos ang siyang una sa lahat ng ating mga desire, listen, at kapag ang Diyos ang una sa lahat ng ating mga desire, yung mga bagay na mahalaga sa Diyos ay magiging mahalaga na rin sa atin. Yung mga bagay na importante sa Diyos, hindi maaaring hindi maging importante sa atin. Yung mga bagay na importante sa Diyos, importante din sa atin. At pag nangyari yun, surely, at pag nangyari yun, mga kapatid, ang Diyos ang siyang nauna sa ating pagnanasa ng ating mga puso, surely hindi pwedeng hindi ka maging maibigin. Surely, hindi ka pwedeng hindi maging mapagmahal, maawain, matulungin sa kapwa. Yun ang gustong i-develop sa atin ng Panginoon. At para matupad yung kanyang ultimate goal sa kanyang pagkakalalang sa atin, na tayo ay maging kawangis noong kanyang anak na si Jesus. Shine like Jesus. Pero madalas, mga kapatid, hindi po natin ito napag-uunawa. Hindi po natin napag-uunawa yun dahil nasa maling focus ang ating mga desire, ang ating mga passion. The love of money is evil. Hindi po masama ang pera. Yung ibigin mo ang pera, yun ang masama. Iniisip kasi ng maraming mga tao, pinapalagay ng maraming mga tao, kasama po kayo at kasama ako, na parang gusto daw ng Diyos na tayo ay mag-worry at mabalisa sa pera. No, ayaw po ng Diyos na tayo ay maging financially stressed. Pero ang problema, mga kapatid, hindi alam ng maraming mga tao, hindi natin alam, mga kapatid, marami sa atin, ang hindi nakakaalam kung paano, ano ang dapat nilang gawin para ma-handle ng tama ang pera.
Ang sabi po ni J.C. Ryle, imagine, 70% ng maraming pag-aawayan, kaguluhan, hinanakitan at demandahan sa buong mundo. Sa buong mundo, meron lang isang simpleng dahilan. Pera, pera, ang pag-ibig sa pera. Ano bang magic meron ng perang ito, mga kapatid? Na kapag hindi mo na-handle ng tamang pagpapahalaga at tamang pag-iingat, ay magre-resulta ito ng maraming negatibo at pangit na bagay sa ating mga buhay. Ang pera, pag inisip mo daw ng inisip, pera in the morning, pera in the evening, pera, pera, pera. Ibig sabihin, halos ito na ang passion mo sa buhay. Danger na maging idol worshiper ka na. Ang ibig sabihin, malilipat na sa pera ang pagtitiwala mo. Hindi na sa Diyos. Idolatry is trusting anything that take God's place in your heart. Pag labis-labis na ang iyong pag-iisip sa pera, dadalhin ka nito sa hindi tamang pag-alala, pag-worry, dahil halos alipin ka lang nito. Napakapanganib, mga kapatid. Ang pangit na resulta, ang mga negatibong resulta, pakinggan ninyong mabuti. Sasama daw ang ugali mo na hindi mo namamalayan. Matututo kang maging maramot, maging sa iyong mga kamag-anak, matututo kang magtabi, magkaila. Mawawala na yung dating tamis ng pakikipagkaibigan mo. Mga kapatid, gusto nyo bang mawala yung tamis ng yung sweetness ng pakikipagkaibigan sa atin ni Ate Alsa, ni Ate Sally, o nino pa man? Ang maling pagpapahalaga sa pera, mga kapatid, ay nakapaghihiwalay. Lumalagot sa matatamis na relasyunan. Una, simpleng alitan lang. Then, mag-uumpisa ka lang magduda at mag-ingat sa iyong mga kaibigan na dati pinagkakatiwalaan mo. May mga nagdidemandahan sa pagtatanggol sa karapatan na sa pera at sa pera. Nagtatakwilan maging magkakamag-anak, magkakapatid o kapwa miyembro ng pamilya. Pagkawasak ng maraming matibay na relasyon. Nawawalan ka na ng pakialam. Kahit magkasira-sira, magkawasak-wasak ang pagiging mag-best friend ninyo. Yan daw mga best friend, napuputol yan. Pagkakahalimbawang pareho kayong nagmahal sa pera eh. Magkalimutan na ako, magkalimutan ang katwira ng iba. Magsoli na tayo ng kandila. Kaya dapat malaman natin, mga kapatid, ano ba ang sinasabi ng Diyos kung paano tayo makapamumuhay ng may pagtatagumpay at sa pag-handle ng kayamanang panglupa. Pumili po ako ng ilan. Una, wala po sa PowerPoint, isulat po ninyo. Maging tapat na katiwala, be a good steward. Ang pera daw na yan, mga kapatid, yung mga pera na yan na nasa bulsa ninyo, nasa bank book nyo na ibinigay sa atin ng Diyos, pinagkatiwala sa atin ng Diyos yan. At nagiging bahaging pagsubok o measure, sukatan sa atin para malaman, ma-reveal ang totoong kalagayan natin bilang individual na tao at Kristiyano at isang individual na Kristiyano kung ang pag-uusapan kapag dadating sa usapang pera. Sabi ng Panginoon, na samantalang tayo ay nandito pa sa lupa, Luke 16:11, ang sabi po ng Panginoon, slide. So, if you have not been trustworthy, kung hindi daw tayo mapagkatiwalaan in handling worldly wealth, who will trust you with true riches?
Kung hindi daw tayo maging tapat sa paggamit ng kayamanan sa mundong ito na pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos, sino ang magtitiwala sa atin sa totoong yaman? Sino? So, sa liwanag po ng kanyang mga salita, mga kapatid, meron palang totoong yaman na dapat mapasa inyo at mapasa akin. Imagine, kung taglay-taglay natin ang yaman na yan, di wow, di ang ganda-ganda ng buhay natin. Yung bang wala ka lamang maraming pera, pero ang saya-saya mo kasi ang yaman-yaman mo. Meron pong totoong yaman, mga kapatid. Ang susi, ang key, maging mabuti tayong katiwala sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos dito sa lupa, dito sa lupa. Be a good steward. Number 2, pangalawa, kanina po nag-send si Kuya Dennis ng reminder para sa 6 o'clock prayer habit ng church. Ang sabi niya, prayer para sa family, church at bansa at maging sa buong mundo. Totoo mga kapatid, napakalawak po ng maaabot ng kapangyarihan ng prayer, ng mga pananalangin. Huwag daw tayong mananalangin mga kapatid, huwag daw tayong maging mataaw, huwag daw tayong maging maramot, na ang pananalangin natin ay naka-self-centered, para lang sa ating sarili. Maganda at tama na kahit paminsan-minsan, maalala natin na isama yung mga taong nakapaligid sa atin, mga tao na nakaka-influensya sa ating buhay araw-araw. Bigyan po natin ng panahon na isama sila sa ating mga pananalangin. Sino-sino sila? Mga kaibigan, mga kaeskwela, kasama sa trabaho, lalo na yung mga kasama sa bahay, family at church family, mga spiritual family. Matalino po yung instruction na sinabi ni Paul kay Timothy. Ang sabi niya, 1 Timothy 2:1, slide please. Ang sabi po ni Paul, first of all, I ask you to pray for everyone. Ask God to help them and bless them all. And tell God how thankful you are for each of them. Mga kapatid, kainin po natin mabuti. I-absorb po natin mabuti yung napakagandang utos na ito ng kanyang mga salita sa atin at sa atin ng mga Kristiyano. Ang lahat ng iyan, mga kapatid, ay nakapaloob sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Para kanino? Para sa lahat ng tao. Para ano? Para makapamuhay tayo ng tahimik, makapamuhay tayo ng payapa, makapamuhay ng may kabanalan at may karangalan. Ang sabi po ng talata, una sa lahat, first of all, pray, pray, pray with thanksgiving. Third and lastly, hindi pa po tayo patapos. Ang final reminder po sa atin ng ating lesson na dapat nating malaman, life is a matter of choice. Sa gustuhin man natin o hindi, yan po ang realidad ng buhay. Ang buhay daw po natin ay balot na balot tayo ng mga circumstances na kailangan nating pumili. Kaya dapat maging matalino tayo sa ating pagpili gamit ang puso, isipan at siyempre ang paghingi ng guidance o patnubay sa banal na Espiritu, sa Holy Spirit. Halimbawa, for example, sa isang nakakasilakbo sa galit na pangyayari na na-encounter natin, pwede lang natin piliin, huwag magalit, kundi maging kalmado. Piliin natin ang magkaroon ng tahimik na puso. May mga pangyayari sa buhay natin, minsan mga kapatid na hindi natin mapigilan, sumisilakbo tayo sa galit. Piliin daw natin ang huwag magalit, piliin natin ang maging kalmado. Paano ba yung maging kalmado? Paano ba yung pagsilakbo ng galit? Mahilig po ako magbigay ng halimbawa. Halimbawa, si Ate Tere. Si Ate Tere. Ipinamamalita, ikinakalat sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kilala, na
Napakaganda raw ni Ate Baby at Jensa. Ang sipag-sipag daw niya, ang ganda-ganda raw niya. Kung ako si Ate Baby, sisilakbo ako sa galit Sabi daw ni Ate Baby, akala ko magkaibigan tayo. Akala ko tapat kang kaibigan. Yung pala hindi. Bakit naman? Sinabi ko lang na maganda ka at masipag ka. Yun na nga Ang tagal-tagal na nating magkaibigan, ngayon mo lang ipinamalita yan. Dapat noon pa. O sige, para hindi na ako magalit, ituloy mo lang. Pag-feel mo na may nagtutulak sa iyong magsalita ng masasakit na salita, dahil sa galit, pumikit ka raw o yumuko kung kinakailangan. At bumilang ka ng 10. Isang mabagal na pagbilang at may kasamang tahimik na pananalangin sa iyong puso. Halimbawa ganito, gusto mong sumilakbo sa galit, gusto mong pumikit ka raw. At bumilang ka ng 10 na may 1. Lord, tulungan mo ako, ha? 2. Lord, payapain mo po ang puso ko. 3. Lord, ihiwas mo. At pagdilat mo daw, pagkatapos mong bumilang ng 10, pagdilat mo, wala na. Lumayas na yung galit. Umalis na yung galit na bigo. Ang magandang resulta, nakaiwas ka sa pangit na mga sugat na pwedeng likain dahil sa pinili mo ang huwag magalit, kundi maging kalmado ka. Be calm, mga kapatid. Importante po yun. Na bilang mga Kristiyano, alam natin kung paano mag-handle ng galit. Pwede din daw piliin natin, mga kapatid, sa buhay na ito, pwede din daw piliin natin, mga kapatid, na maging masaya kaysa sa maging malulungkutin. To be sad or rejoicing. Mga kapatid, masama bang malungkot? Hello? Masama bang malungkot? Of course not. Yes. Pero yung lungkot na yan ay hindi dapat nating papanatilihin. Huwag nating ipagpatayo ng kwarto o salit sa ating mga puso at huwag nating hayaan na maglingir ang lungkot sa ating mga puso at isipan. Yes, may mga dahilan para tayo dalamin ng lungkot. Pero ibig ko po sabihin sa inyo, mga kapatid, may mga dahilan para tayo dalawin ng lungkot, pero mas maraming dahilan para tayo maging masaya sa buhay na ito. Hindi ba? Remember, ang buhay po ay regalo sa atin ng Diyos. Regalo po sa atin ng Diyos yan. Ibinigay ng Diyos para ano? Para lang maging malungkot at magmukmuk lagi? Hindi. Hindi, kundi para maging masaya tayo at enjoyin ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nasa pagsasalat ka man o nasa kasaganaan ka man. Pwede din daw nating piliin, mga kapatid, ang maging mayaman o maging mahirap. Pwede ba yun? Pwede daw nating piliin yung maging mayaman tayo kaysa sa maging mahirap tayo. Pwede ba yun? Sabi. Maliit pa ako, ganito na kami. Maliit pa ako, mahirap na kami. Sino ba ang hindi? May lumaki ba sa atin? May nagising ba tayong pagkayaman-yaman na natin? Kung pwedeng piliin ang maging mayaman, di wala nang tinatawag na mahirap. Lahat mayaman na. Hindi ba? Logic po yun ng tao. Pero ang principle ng Biblia ganito, gusto mong mag-feeling rich ka? Gusto mong mag-feeling mayaman ka? Sa totoo namang mayaman ka, sabi nga, then count your many blessings that money cannot buy. Marami po yan. And it will surprise you, sabi ng awit, and it will surprise you what the Lord hath done. Name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Pwede mo piliin na maging mayaman ka kahit na konti lang ang pera mo. Ako nga, wala rin
hindi masyadong marami. Pwede ho natin daw piliin at maging mayaman tayo kahit na konti lang ang pera natin. Paano? Ganito po. Basahin po natin na mabuti. Slide please. Wealth is not measured by how much money you own. Basahin natin mabuti. Ho? Wealth is not measured by how much money you own, but how much of your money owns you. Get ninyo? Ang ibig sabihin mga kapatid, ang kayamanan ay hindi daw nasusukat sa dami ng pera na hawak-hawak mo, kundi gaano kalaki ang parte ng buhay mo ang hawak-hawak ng pera. Maliwanag? Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin mga kapatid, ang pera mo ang nagkokontrol sa iyo at hindi ikaw ang nagkokontrol sa perang hawak-hawak mo. Ang malaking kahirapan daw ng maraming mga tao ay yung sila ang inaalipin ng pera na dapat ay servant nila ang pera o alipin nila ang pera. Not the other way around. In short, nasusukat ang yaman hindi sa dami ng perang hawak mo, kundi sa kondisyon o depende sa kondisyon ng puso mo. Nakuha niyo ng maliwanag? Nasusukat ang yaman hindi sa dami ng perang hawak mo, kundi depende sa kondisyon ng puso mo. Kaya malaking bagay mga kapatid ang magkaroon tayo ng pusong kontento. Na maging masaya na tayo kung ano man meron tayo na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kasi pag may spirit po tayo ng discontentment sa puso natin, nanakawan ka niyan. Magnanakaw po yung discontentment eh. Magnanakaw yan ng ano? Magnanakaw ng kaligayahan. Hindi ka magiging masaya kahit marami ka na kulang at kulang pa rin, gusto at gusto mo pa rin. Nanakawan yan ang kaligayahan sa buhay mo, nanakawan yan ang maraming mga bagay sa buhay mo na dapat ikaligaya mo. Pero sa halip, magwawori ka. Alam nyo mga kapatid, yung mga perang yan, na ibinigay sa atin ng Diyos, madalas, nagiging larawan ito ng itinatangi natin sa buhay. Yan ang ating nagiging obsesyon, passion, kung paano natin ito itinatangi sa ating mga buhay at sa paraan ng pag-handle natin ito. Nagdedetermina kung ano ang sinasabing maliwanag ng ating mga puso. Kapag nahulog daw ang tao sa epektibong patibong ng kaaway, listen, kapag nahulog daw tayo sa epektibong pinapain sa atin ng kaaway, yung pag nagtagumpay ka at naging masalapi ka na, naroon na yung danger na mabulag tayo sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Madalas nakakalimutan na natin kung sino tayo at kung saan tayo galing. Totoo po yan. Paano? Nagiging conceited po tayo. Conceited ay ibig sabihin, yumayabang tayo. Tumitigas ang mga leeg natin. Kung maglakad tayo, dire-diretso na hindi natin makuha lumingon sa ating mga kaibigan, mga dating kaibigan, para batiin sila. Dahil naghahanap na tayo ng ka-level natin. At ang malungkot sa lahat, listen, at ang malungkot sa lahat, nag-iisip tayo dahil lasing tayo sa tagumpay, lasing tayo sa kapangyarihan ng pera, busog na busog tayo sa ating mga bulsa. Nag-aakala tayo sa ating mga sarili na tayo ay magaling, na tayo ay mahusay, pero sa totoo hindi naman. Idolatry is putting yourself above God. Ang pagsamba daw sa Diyos-Diyosan ay inilalagay mo ang iyong sarili na mas mataas, nilalampasan mo ang Diyos. Nakakalimutan natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng ability, nagbigay sa atin ng lakas at talino para tayo ay kumita at makapaghanap buhay. Iniisip natin sa ating masarili na superior na tayo, hindi na tayo nakikinig sa payo ng iba, hindi na natin kailangan ang sino man sa kanila, ang sino mang tao.
Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid. Walang masama na maging matagumpay sa larangan ng pagkita ng pera. Okay lang po yun. Pero dapat alam natin na ang pera ay pag-aari natin na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at hindi tayo ang pag-aari ng pera. May joke po noong araw na ganito, kasabihan na ganito. Mabuti pa ang pera may tao. Di ba? Pero ang tao, madalas walang pera. Kaya may mga tao na dahil sa pera, ipinagpapalit ang kanilang pagkatao. So sad. Malapit na po tayong matapos, mga kapatid. Minsan daw, may nagsabi ng ganito tungkol sa isang pastor. Tungkol sa isang pastor. Siguro, hindi nagustuhan yung sermon ni pastor one Sunday morning. Ang sabi po ng babae, ano ba akala ng pastor na yan sa kanyang sarili para makapagsalita sa atin ng ganyan, etc., bla bla bla, bla bla bla. Napakaraming sinabi. At ang huling sinabi, wala namang pera. May nakita ba kayo, pastor, maraming pera? How dare you, kapatid? Kasakit nun, hindi po ba? Kahit hindi sa akin sinabi, masasaktan ako. Pagsabihin mo yung pastor, ano ba akala ng pastor na sa kanyang sarili para pagsabihan tayo ng ganito? Wala namang pera. Kipit balikat lang daw si pastor. Ang sabi, di wow. Si pastor, mahilig sa ganyan, di ba? Di wow. Sagot daw ng pobreng pastor, yes, wala akong pera. Wala akong masyadong hawak na pera kasi tumatanggap lang ako ng love gift sa church. Pero gusto ko malaman ninyong lahat, ang sabi ng pastor, ibig kong marinig ninyong lahat na isa ako sa pinakamayaman sa mundong ito. Isa ako sa pinakamayaman sa mundong ito. Oh, how incredible! Dapat maging isipan din natin yun, mga kapatid, na katulad ni pastor, isa tayo sa pinakamayamang tao dito sa balat ng mundo, dito sa balat ng lupa. How? Paano nangyari yun? Sabi ni pastor, kasi pag-aari ako ng Diyos. Pag-aari ako ng Diyos. Mga kapatid, sino ba ang totoong nagmamayari sa bawat isa sa atin? Ang sabi ni pastor, yes, ang Diyos ang nagmamayari sa akin. Ako at ang lahat ng bagay na nasa akin. Ako at ang lahat ng bagay na nasa akin. Buhay ko, lakas ko, talento ko, mga tinatangkili ko sa buhay, lahat-lahat yan. Sa Panginoon yan. All mine to Him belong, ang sabi ni pastor. Dahil siya ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay dito sa lupa at sa langit, owners of heaven and earth. Kaya ang yaman-yaman ko. Kaya ang yaman-yaman ko. Paano ako maghihirap? Kaya ang saya-saya ko. Paano ako magiging malungkot? Malulungkutin ba tayo dahil kukunti lang ang pera natin, mga kapatid? Busugin po natin ang ating mga kaluluwa. Hindi baling gutom sa pera. Ang sabi po ng kanyang mga salita, the world is mine and all that is in it. Psalm 24:1. Pati mga tao kanya. Ang Diyos po ang siyang may-ari ng lahat ng bagay na nasa daigdig na ito. Kasama po kayo at kasama ako. Kaya huwag pong umarte-arte yung mayayaman niyan sa mundong ito na akala mo talagang napakahusay nila. Sa totoo lang, hindi naman. Katulad natin, mga kapatid, wala silang pwedeng ipagyamang, wala silang pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Katulad natin. Sa totoo lang, pare-pareho lang tayong lahat na pakainin ng langit. Alam niyo yun? Lahat tayo pakainin ng langit. Kumbaga sa magaspang na salita, lahat tayo pal ng langit. Mahirap man o mayaman. Alam niyo yung socialist lang na pal? Bulgalwood, ano yung pal? Kuya Noy. Palamunin. Sorry for the word. Yan ang hindi matanggap at maunawaan ng mga taong lasing sa kapangyarihan ng pera. Yan ang hindi matanggap at maunawaan ng mga taong lasing sa kapangyarihan ng pera. Na busog ang bulsa sa pera pero namamayat at gutom na gutom naman ang mga kaluluwa.
Sasabihin naman ng marami, aba, iba naman ang kinakain namin na mayayaman kaysa sa mga ordinaryong katulad nyo at katulad ko. Yes, tama, agree. Yes, iba ang kinakain ng mga tao sa Forbes Park kaysa sa kinakain ng mga tao sa Leyte Street. Iba ang kinakain ng mga nasa Dasmariñas Village kaysa sa kinakain ng mga taga Buenos Aires. Sabihin natin sa kanila, so what? Sabihin nyo sa mayaman na yan, so what? Ano ngayon? Ipamukha natin sa kanila, mga kapatid, na ang isinasarap ng pagkain sa bawat lamesa ay depende sa pagtanggap at pagpapasalamat ng ating mga puso. Ang isinasarap daw ng pagkain sa bawat mesa ay depende sa ating pagtanggap at pagpapasalamat ng ating mga puso. Sabi nga, mas masarap daw mag-ulam ng paksiw at daing na isda na kasama ang buong pamilya kaysa sa kumain ng steak na nag-iisa. Mas masarap daw kumain ng paksiw na isda at daing na isda na kasalo ang buong pamilya kaysa sa kumain ng steak na nag-iisa. Kumakain niyang mayayaman na yan, dalawang subo lang, utang-uta na. Alam ba yung salitang utang-uta? Kasi, mga kapatid, mas masarap naman tayo magluto ng kare-kare sa mga yan, sa totoo lang. Samantalang tayo ay kumakain na magkakasalo ang bawat membro ng pamilya, busog na tayo sa simpleng ulam, busog na tayo sa masayang pagkakwentuhan, pagtatawanan, at damang-dama ang pagmamahalan. Kumain po tayo sa ibaba mamaya, kung may panahon kayo. Damahin ninyo ang masayang pagkukwentuhan. Damahin ninyo ang masayang pagtatawanan. Damahin ninyo ang masarap na mainit na pagmamahalan. Blessing po yun, mga kapatid. Blessing po yun na hindi pwedeng tapatan ng pera gaano man ito karami. Pagpapala po yun na hindi pwedeng ikumpara sa pera gaano man ito karami. Sa atin na may family, home and church family, sabi nga, if you want to promote world peace, kahit wala kang maraming pera, go home and love your family. Pakamahalin mo sila, your home and your church family. Anong klaseng pagmamahal? Isang uri ng pagmamahal na kayang magtakip at lumimot ng pagkakamali ng bawat isa. Totoo, hindi po lahat ng tatay o tumatay yung tatay sa loob ng pamilya ay may kakayahang paligayahin ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng maibibigay ng pera. Pero lahat ng tatay o magulang ay may kakayahan na paligayahin ang kanyang mga anak sa pag-aalay sa kanila ng taos-pusong pagmamahal kahit wala kang maraming pera. Get ninyo, mga kapatid? Family is a place of love and life, territory of cure. Ang pamilya daw na busog sa pagmamahalan ay isang pamilyang punong-puno ng sigla at buhay. Blessings to all. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid.